Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Have a good day, everyone, Duterte diehard defenders. Grabe na talaga nangyayari sa bayan natin, mga ka-defenders. Talagang garapalan na at pase. Nga sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na dinisqualify ng COMELEC ang mga kakalaban, sana ni Martin Romualdez na si Nene Bacale at ayon nga kay Attorney Vic ni wala man, lang abiso na disqualified siya at base nga sa mga nasabi niya sa balita. Nang nasagap niya na bakit ayaw niyong lumaban ng parehas. Isipin niyo mga naman na kahit ang COMELEC nakakapag-desisyon lang ng ganun-ganun ayon pa kay Attorney Vic. Bakit patakot silang lumaban ng parehas? Talaga bang wala silang kakayahang manalo ng patas? Kaya dinadaan nila sa ganyang labanan? Sumaring totoo nga itong mga sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na talagang wala na sa listahan ang mga kakalaban ni Martin Romualdez. Ayon pa naman sana ang susuportahan ng mga nakakarami na manalo na magiging pag-asa. Sana ng taong bayan na manalo kontra kay Martin Romualdez para matigil na yung kabulastugan sa budget, lalo na yung ginagamit ang pera ng bansa sa mga ayu-ayuda na dapat sana sa mga infrastructure project ginagamit para makapag-create ng trabaho. Kasi kung mananalo na naman yan, si Martin Romualdez patuloy lang ang pumumudmod ng ayuda para sa ambisyon niyang maging presidente sa 2028. Kaya kung siya pa din ang mananalo, mas lalong lugmok ang sasapitin ng bansa dahil wala na ang project na magagawa. At kapag walang project, meaning walang trabaho, kung walang trabaho, mas maliit ang magiging income ng bansa dahil walang dagdag na makukolekta na pondo. Maliit na nga ang kita overspending pa ang gobyerno. Kaya ang mangyayari dahil short na naman sa budget, dagdag utang na naman para may pangmudmod na naman pangayuda. Kaya asahan natin bago mag-2028 bagsak na naman, so mas lalong hihirap ang buhay. Ang ating mga Filipino, kaya ang tingin ng iba nating kababayan ay ang pag-asa na lang sana natin ay ang makakalaban ni Martin na si Nene Bacale ang puputol sa ginagawa ng gobyerno ngayon. Dahil kapag natalo siya ni Nene Bacale, hindi na niya magagawa ang mga ginagawa niya ngayon. Pero dahil sa nangyari, medyo talagang malabong. Maputol ang ginagawa nila kung wala siyang mga kalaban. Kaya nga sabi ni Attorney Vic Rodriguez na makausap na niya ang lawyer ni Nini. Bacale na gagawin nila ang lahat ng options magkaroon. Lang ng kalaban si Martin Romualdez kung talagang sinadya nilang i-disqualify si Nene Bacale. Para walang kalaban si Martin Romualdez, talagang garapalan na talaga. Ginagawa nila congressional pangalang ayaw ng lumaban ng parehas. What more pa kung presidential na yan? Sa bagay talagang nangyayari na naman yan sa ginagawa nila. Kay VP Inday, talagang hindi nila kayang lumaban ng parehas. Maraming salamat Duterte, diehard defenders, peace and God bless.